So magandang umaga nga po pala sa ating lahat. Bago tayo magsimula ay ipapakilala ko po muna ang aking sarili. Ako nga po pala ay si Miss Danica Labay o pwede niyo akong tawaging Ma'am Labay at ako ang inyong magiging guro sa Araling Panlipunan. So bilang pagsasagawa ng ating unang araw ng klase, simulan natin ito sa isang panalangin. Iyuko natin ang ating mga ulo, ipikit ang mga mata at damhin ang salita ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa ibinigay ninyong panibagong pagkakataon upang sila ay matuto. Salamat sa pagkakataong maipatuloy namin ang aming pag-aaral, pagtuturo sa kabila ng mga pagbabagong dulot na kinakaharap naming pandemya. Gabayan niyo po kaming lahat, mga mag-aaral, mga guro, upang malinang ang aming isipan at maunawaan ng lubos ang anumang leksyon na ituturo sa amin. Gabayan din naman ninyo ang aming mga guro na patuloy at walang sawang nagbibigay inspirasyon at gumagabay sa amin sa kabila ng kinakaharap naming pagsubok. Sa iyo ang kaluwalhatian at aming pagsamba. Panginoon naming Diyos, sa pangalan ng iyong anak na aming tagapagligtas. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mas mainam na simulan natin ang ating klase sa isang malinis at masinop na silid-aralan. Kaya naman, maaari ba ninyong siguraduhin na malinis na ang inyong paligid para mas maaliwalas tayong makapagsimula ng ating talakayan? So, base sa papel na pinaikot ko kanina bilang inyong attendance, ay nasisiguro ko naman na kompleto ang ating klase. So, sa pagsisimulan ng ating klase, muli nating balikan ang tinalakay natin kamakailan. Ano ang inyong naaalala sa tinalakay kahapon? Yes, Carlo? Magaling! Ito ay tungkol sa ekonomiya ng ating bansa. Maaari ka nang umupo. Ikaw naman, Mary. Ano nga ba ang importansya ng pag-aalaga ng ekonomiya sa ating bansa? Tama! Dahil dyan, dadayo na tayo sa ating panimulang gawain. Ang lalaruin natin ngayon ay pinamagatang hulaan mo. Sasabihin ko ang panuto at magtataas lamang ng kamay kung sino ang nakakaalam ng tamang sagot. Naiintindihan ba? May papakita akong isang larawan sa inyong lahat na tungkol sa pag-aaralan natin ngayong araw. Ito ay wala sa pagkakasunod-sunod na letra. Isusulat ninyo sa inyong papel ang sa tingin ninyong tamang bigkas o tawag dito at saka ninyo itataas ang inyong mga kamay. So ito ang larawan. Bibigyan ko lamang kayo ng 2 minuto para hulaan kung ano nga ba ang kahulugan o ibig sabihin ng nasa larawan. Base rito, ito ay isang sangay ng agham panlipunan na nag-aaral kung paano tutugunan ang tila walang katapusang pangangailangan at kagustuhan ng tao gamit lamang ang limitadong pinagkukunang yaman. Dahil tapos na ang 1 minuto, ikaw Jessica, ano sa tingin mo ang tamang sagot ng nasa larawan? Mahusay Jessica, ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa economics. So bago tayo magsimula, pakinggan niyo muna ang layunin ng ating talakayan. Una, nakapagtatala ng kahulugan ng economics. Ikalawa, nakapagmumungkahi ng kahalagahan ng economics sa ating bansa. At ikatlo, ay nakapagpapahayag ng mahalagang konsepto ng economics. Katulad ng nabasa nyo kanina, ang economics ay isang sangay ng agham panlipunan na kung saan ay nag-aaral tungkol sa kung paano tutugunan ang walang katapusan na pangangailangan at kagustuhan ng tao gamit lamang ang limitadong pinagkukunang yaman. Ano nga ba ang pangangailangan? Ang pangangailangan ng isang tao ay ang kanyang kinakailangan upang siya ay mabuhay. Halimbawa, pagkain, damit, at tirahan. Isa naman ang kagustuhan sa mga bagay na hindi man natin labis na kailangan, ngunit napapasaya tayo kapag nagkakaroon tayo ng bagay na ito. Isa sa halimbawa nito ay ang bagong sapatos. Kahit ikaw ay may ginagamit pang maayos na sapatos, ay mas pipiliin mo pa ring mamili ng bagong sapatos. Koleksyon ng mga make-up,
mamahaling cellphone, at mga alahas. Kung minsan, may mga bagay na ating gusto o tinatawag na kagustuhan na hindi natin nakukuha dahil mas inuuna natin ang ating mga pangangailangan. Ngunit, habang lumilipas ang panahon, mas nararamdaman natin na ating mga pangangailangan ay mas kailangan natin kaysa sa mga kagustuhan lamang na nagpapasaya sa atin. At ngayong alam nyo na ang kahulugan at pinagkaiba ng kagustuhan at pangangailangan ng isang tao, dadako naman tayo sa mahalagang konsepto ng economics. Una sa mahalagang konsepto ng economics ay ang trade-off. Ang trade-off ay isang pagpili o pagsasakripisyo ng isang bagay kapalit ang isang bagay. Isa sa halimbawa nito ay ang nararanasan ng mga kabataan ngayon. Halimbawa ay ang sa pagpili sa pagitan kung ikaw nga ba ay mag-aaral o ikaw nga ba ay maglalaro. Alam naman nating lahat na ang pag-aaral ay kailangan natin upang mas mapaunlad ang ating sarili, ang ating pamilya at ang ating bansa. Ngunit, kahit ganon, maraming kabataan ang naiisip pa rin kung ano nga ba ang kahalagahan kung bakit pinagpapatuloy pa nila ang bagay na ito kahit na hindi naman ganun sila kasaya sa kanilang ginagawa. Sa ganitong pagpili sa pagitan ng pag-aaral o paglalaro, mas maiging magkaroon tayo ng mas malalim na pagdidesisyon sa ating sarili. Dahil palagi nating isipin na unahin natin ang ating pangangailangan kaysa sa ating kagustuhan lamang na maaaring maging pansamantalang kasiyahan lamang natin. Ikalawa naman ay ang opportunity cost. So, ang opportunity cost ay tumutukoy sa isang bagay o ng best alternative na handang ipagpalit sa paggawa ng isang desisyon. Ang opportunity cost ng paglalaro sa unang halimbawa ay ang pag-aaral na ipinagpalibang gawin. Isa sa mas malinaw na paliwanag dito ay ang halimbawa, napakarami mo pang dapat na gawin na trabaho para sa iyong pag-aaral. Halimbawa ay ang mga activity o mga assignment na dapat mo nang ipasa kinabukasan. Ngunit, hinahanap mo pa rin ang oras para sa paglalaro. Imbis na gawin mo ang mga takdang aralin na dapat mo nang ipasa, ay uunahin mo pa ang maglaro na ikasasaya lamang ng iyong sarili. Ang ikatlo ay ang incentives. Maaring maipaliwanag natin ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas malaking allowance ng magulang sa kanyang anak, kapalit nito ay ang karagdagang mataas na marka sa kanyang klase. So parang ang mangyayari dito ay magiging vice versa. Makakakuha ka ng pera o karagdagang allowance sa inyong magulang. Siyempre, sasaya ka doon, mabibili mo yung mga gusto mong bilihin na tinatawag nating kagustuhan. Habang ikaw naman ay tinataasan mo pa ang iyong marka na kung saan natutuwa naman ang iyong magulang. Nakukuha mo yung gusto mo sa iyong magulang habang nakukuha naman ng magulang ang gusto niya para sa iyo. Ang ikaapat naman ay ang rational people think at the margin. So, ang ibig sabihin naman ng rational people think at the margin ay sinusuri ng isang individual ang karagdagang halaga ng isang bagay. At dahil ngayon, alam na natin ang kahulugan ng economics at ang mahalagang konsepto ng economics, ang pinagkaiba ng trade-off, opportunity cost, incentives, rational people think at the margin, ang pinagkaiba ng pangangailangan at ng kagustuhan ng tao, maaari na tayong dumako sa ating gawain. Isusulat ko at babasahin ang mga katanungan at inyo namang sasagutan ito sa inyong mga kwaderno. At pagkatapos ng 5 minuto ay ipapasa ninyo ang papel sa harapan. Number 1. Ano ang kahulugan ng economics? Number 2. Ano ang pinagkaiba ng pangangailangan at kagustuhan? Ikatlo, ano ang pinagkaiba ng kagustuhan at pangangailangan? Magbigay lamang ng tig-2. Ika-4, bakit walang katapusan ang pangangailangan ng isang tao? At panghuli, bakit nga ba limitado ang pinagkukunang yaman sa ating bansa? At
dahil tapos na ang palugit na ibinigay ko sa inyo, maaari na ninyong ipasa ang inyong mga papel at dadako na tayo sa ating panghuling gawain. Sa ating panghuling gawain, ipapakita ko sa inyo ang mga pangungusap na kung saan ay i-check ninyo kung sa tingin ninyo ay ito ay isang pangangailangan ng tao at lalagyan naman ninyo ng X kung sa tingin ninyo ay ito ay isang kagustuhan lamang. Ito ang mga sumusunod na pangungusap. So bago magtapos ang ating talakayan, bibigyan ko kayo ng isang takdang aralin na i-check natin bukas. So sa inyong takdang aralin, gumuhit lamang kayo ng 2 bilog na kung saan sa unang bilog ay ilalagay ninyo ang inyong mga pangangailangan, habang sa ikalawang bilog naman ay ilalagay ninyo ang inyong mga kagustuhan. So ang pinakamarami na pwede nyong ilagay na pangangailangan at kagustuhan ay 7, habang ang pinakakaunti naman ay 3. Walang bababa sa 3. Naiintindihan ba? Ngayong tapos na ang isang topic na ating pag-aaralan, binabati ko kayong lahat at naway natuto kayo ng maigi sa aking pagtuturo. Maraming salamat sa inyong pakikinig at dito na nagtatapos ang ating talakayan. Muli, ako nga pala si Miss Dani Calabay at magkita-kita tayo muli bukas.